Oras sa alas 4:06. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! Magandang hapon, Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Minus Miss Thea Pecho Corpus, Sister Elpo, Elaine Apit. Ikaw na naman. Narito mahabigan ng headlines ng ating balita ngayong araw ng Miyerkules. Uy, simbang baklaran, mga kuya, mga misis. At narito ang headlines natin ang balita ngayong address ng buwan ng Enero. Singil sa pasay sa jeepney, posibleng tumaas sa PUV Modernization Program. Ayon kay Senator Coco Pimentel. Non-consolidated jeepneys, hahayaan munang makabiyahe at walang huli ayon sa Department of Transportation. Boy, buti naman. Kaya sabi, huhuliin na raw sila, kolorum na after January 31. Kawawa naman sila, lakay. Ayudang pinansyal sa mga Pinoy na nilindol sa Japan. Planchado na ayon naman sa Department of Migrant Workers. Earthquake drills dapat seryosohin ng publiko kasunod ng magnitude 7.6 na lindol sa Japan. Tama ka, lalo na ngayon dito sa atin, madalas din ang lindol ngayon. Oo, lakay, di ba yung iba kasi parang masunod lang yung duck cover and hold. Flight naman ng aeroplano patungo ng Haneda, Japan, balik normal na. Mga naputukan sa pagsalubong sa bagong taon, nasa higit sa 500 na ayon sa Department of Health. Pagbasbas sa mga replika ng Black Nazarene, umarangkada na sa Quiapo. Mga negosyante umangal sa power outage sa Panay Island. Halos 300 milyong piso halaga ng coins na kolekta ng Bangko Sentral ng Pilipinas. 2 Amerikanong sex offenders na harang sa paliparan, binawalang makapasok sa Pilipinas. Akala ko papalabas. Papasok lang kayo. Samantala, naku, malungkot na balita mga kuya sa mga katulad naming sumasay sa jeep at tricycle. Ayan. Asahan na ng mga commuters ang mas mataas na pamasahe sa mga public utility vehicles sa oras na may patupad ang PUV Modernization Program. Ayon kay Senator Coco Pimentel, walang ibang mapagkukunan ng pondo ang mga drivers at operators na pambayad sa mga uutangin nilang units ng tinatawag na modern jeepney. Paliwanag pa ni Pimentel, napakamahal ng unit ng modern jeepneys na iniaalok ng DOTR na nasa mahigit 2 milyong piso. 2.5 million na Senator Coco. At may patong pang interes ang mga bangkong uutangan. Kaya't malaking question man ito sa panig ng mga tsuper kung paano nila ito mababayaran dahil sa pamasada lamang umaasa ang kanilang kabuhayan. Git pa ni Pimentel, hindi tinatanggap ng transport sector ang PUV Modernization Program dahil hindi ito napag-aralan ng mabuti at hindi na ipaliwanag ng husto sa mga jeepney drivers at mga operators. Samantala, hahayaan munang makabiyahe ang mga public utility jeep na hindi nakapag-consolidate sa loob ng isang buwan. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Office of Transportation Cooperatives Chair Andy Ortega na ito'y habang isinasapinal pa ang bilang ng mga pumasok sa kooperatiba.
Aniya habang hinihintay ang opisyal na impormasyon mula sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board, papayagan munang pumasada ang mga tsupera. Narito ang pahayag ni Andy Ortega. Ipa-finalize to ng buong region hanggang NCR, and then siguro after a few days may final information na at ilalabas na. Pero habang wala yon, so biyahe lang muna yung mga kaibigan natin mga drivers with their operators, yung informasyon po kung sino yung 60%, di ba? Sino yung naka 60%, less or naka more, that will come out in a few days pa. Kasi nga tuloy-tuloy yung bilang. Kaya yung pagpapasada ng ating mga kaibigan drivers, ay tuloy pa po muna sila. Binigyang diin pa ng opisyal na final at hindi na i-extend ang December 31 deadline at hihintayin na lang kung ire-revoke. January yata, January 31. December, ano ba tong script ni? Sorry Lakay, medyo may hangover pa ang ating writer. January 31, ayan deadline. At hindi na hihintay na lang kung ire-revoke o kakansalahin ang prangkisa na mga hindi nag-consolidate na mga PUV. Sabi ni Yusek Ortega sa panahon ng 2x2 kanina After January 31, ayan, maituturing na silang kolorum. Samantala, pumalo naman sa 62 ang bilang ng mga namatay dahil sa magnitude na 7.5 na lindol sa Japan. Noong January 1, niyanig na malakas na lindol ang Ishikawa Prefecture na nagpaguho sa maraming gusali, bahay, pagkabiyak ng ilang kalsada at nagkaroon pa ng tsunami. Sa ngayon, nagmamadali ang Japanese rescuers na hanapin pa ang mga natrap sa mga gumuhong gusali dahil sa babalang magkakaroon ng mapagguho ng lupa at malalakas na ulan. Umabot naman sa mahigit na 31,000 katao ang mga nasa evacuation centers ngayon. Pero sabi ni Japanese Prime Minister Fumio Kishida, marami pa ring tao ang nangangailangan ng tulong. At sabi naman ng Pangulong Bongbong Marcos, ang ating pamahalaan ay nakahandang mabigyan ng tulong at suporta sa bansang Japan. At kaugnay ng balitang yan, magbibigay ng kaukulang tulong ang Pilipinas sa mga overseas Filipino worker na maapektuhan ng lindol sa Japan. O naapektuhan ng lindol sa Japan ayon sa Department of Migrant Workers, kasado na ang financial assistance para sa mga OFW na lubhang apektado ng magnitude 7.6 na pagyanig. Una nang sinabi ni DMW Officer in Charge Hans Leo Kakdaka na handa ang kagawaran na maglaan ng financial assistance para sa mga Pinoy na masususpinde ng walang bayad o di na may matatanggal sa trabaho. Mangyari lamang na kontakin ng mga Pinoy worker ang Migrant Workers Office sa Osaka sa email address na mwo_osaka at dmw.gov.ph o pwede rin po kayong mag-email sa mwoosaka.welfare@gmail.com. Pwede rin tawagan ng mga OFW ang kanilang kapamilya at hotlines ng nasabing tanggapan. Tinatamaan ng mga sakuna ang Japan ngayon, ha? Oo, Lindol na, tapos kahapon yung nag-crash naman o banggaan ng dalawang eroplano nila, ha? Sunod-sunod. Japan Airlines at nabangga yung Coast Guard aircraft. Coast Guard airplane nila sa Haneda Airport. Samantala, handa naman ang Office of Civil Defense na umalalay tumulong sa Japan matapos yung tamaan ng magnitude na 7.6 na lindol noong January 1. Ginawa ng OCD ang deklarasyon kasunod ng alok na tulong mismo mula kay Pangulong Bongbong Marcos, kung saan higit na 60 na ang naitatalang namatay. Ayon kay OCD Administrator Undersecretary Ariel Nepomuceno, nakamonitor sila ngayon sa sitwasyon at naghanda na sa posibleng suporta sakaling kailanganin. Patuloy naman umanong malakas na lindol sa Japan. May mga aftershocks, ha? Kaya dapat manatili handa ang Pilipinas sa banta ng kaparehong mga pag-yanig.
Matindi naman o ang paalala, no? Ito po makinig kayo nagpaalala ang PHIVOLCS sa publiko na seryosohin ang earthquake drills. Kasunod nga ito ng tumamang magnitude 7.6 na lindol sa Ishikawa Prefecture sa Japan noong bagong taon na ikinamatay ng 62 katao at libo-libong residente ang apektado. Sa panayam ng DZRH kay PHIVOLCS Director Dr. Teresito Bacolcol, sinabi niyang dapat seryosohin ang mga quarterly earthquake drill sa bansa na pinangungunahan ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Kaugnay niya, narito po ang paliwanag ni PHIVOLCS Director Dr. Teresito Bacolcol. Tama po kayo, sir. Kailangan talaga natin seryosohin. And again, yung earthquake, yung quarterly earthquake, every quarter na ginagawa natin earthquake drill na pinamumunuan ng NDRMC, dapat talaga natin seryosohin. Hindi yung habang nag-drill tayo, nakangiti pa, nag-post pa sa Facebook. Oo nga naman. Samantala, patuloy na inaalam ng Philippine Embassy sa Japan kung may mga nadamay na mga Pilipino sa banggaan na eroplano ng Japan Airlines at Japanese Coast Guard aircraft sa runway ng Haneda Airport sa Tokyo kahapon. Sa pahayag ng Embahada ng Pilipinas, hindi makuha ng impormasyon sa insidente dahil sa privacy issues. Ano magbigay ng impormasyon? Sa kabila nito ay patuloy naman ang ginagawa hakbang ng embassy para makuha ng mga impormasyon. Saan ba galing yung Japan Airlines? Di kaya galing ng Manila yon, Pilipinas? Ha? Parang walang nabanggit wala sa naman. report, Lakay. Local Yata yun, Lakay. Local flight, domestic flight lang. Alam mo naman tayo mga Pinoy, ang dami nagpupuntahan ng Japan ngayon, ha? Lakay, nitong Japan. holidays. Marami ang nagja-Japan. At saka South Korea. South Korea. 5 crew members naman ng Coast Guard aircraft ang naitalang namatay sa aksidente. Habang sinasabing ligtas naman ang 379 na passengers ng Japan Airlines. At kaugnay nga niyan, balik na sa normal ang operasyon ng Philippine Airlines, partikular na ang mga flights patungo at mula Manila at Japan. Ito'y matapos pansamantalang isara ang Haneda Runway kahapon dahil sa crash landing at pagkasunog ng eroplano ng Japan Airlines. Ayon kay Ms. Shelo Villaluna, tagapagsalita ng Philippine Airlines, agad ding nakalipad ang PR-424 na biyaheng Manila-Tokyo kagabi matapos ma-hold ng ilang sandali. Bagya namang nausog ang flight PR-423 na Tokyo-Manila flight kaninang madaling araw. Dagdag pa ni Villaluna, balik na rin sa normal ang lipad at schedule ng mga flight ng PAL ngayong araw patungo mula Naiya at sa Japan. Babalikan natin ilang pang detalye ng ating mga balita. O para po sa mga replika ng Black Nazarene. Yung pong pagbasbas sa mga replika ng Black Nazarene, abay nagsimula na po. Ayan, pwede nang dalhin sa Quiapo. At ang mga negosyante naman, pati na ang mga LGUs sa Panay Island, umaangal naman nga dahil sa nangyaring power outage. At halos sa 300 milyong piso halaga ng coins na kolekta ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Anong gagawin dito? Ito yung gagawing tig 100 piso. Di ba? Gagawa na ng coins ang Bangko grabe Sentral. Grabe naman yung Lakay kung pati ba naman yung ganun pagka naging coins ang 100, parang wala na. Parang wala lang. Kenkoy money na ang pera natin. Alam mo, Kenkoy money. Ano yung Kenkoy, Lakay? Ang mga parang laruan na parang wala na parang walang value. Ayan, parang wala na halaga. Ayan. Kasi yung 20 pesos kasi, di ba, Lakay, barya na? Ayan, pagka may iba kang feeling talaga pagka ang pera mo ay papel. Lakay. At na 20 pesos yan. Ayan, tingnan mo, Lakay, yung iba, yung kapag binigyan mo, di ba yung bata? Ay, barya. Pero kung papel papel Ang detalye po na mabalitang yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang Break Time. RH Break Time. Oras sa Mr. Cesar Lee, Mr. Michael is my guy. Welcome back. Doktora Isa Suntay ganap ng alas 4:21.
Sa Sister L. 4:27. Balikan natin ang detalye natin mga balita. Teka muna, nasa ating linya si Prop. Ikaw ba estudyante ka? Nagkakras ka ba sa professor mo? Parang wala akong Wala ma-recall kang, na kay. wala kang naging poging professor? Yan. Meron, pero LGBTQ kasi lang kayo. So parang medyo ka-federasyon ko yun. And mahabigan na isang professor mula sa UP ating makausap ngayon ng UP Diliman School of Labor and Industrial Relations. Ito may kinalaman po mahibigan sa phase out ng mga traditional jeepneys sa ilalim ng tinatawag na PUV Modernization Program ng Department of Transportation. Nasa ating linya si Professor Benjamin Velasco ng UP. Professor Velasco, wala pa? Okay. Wala pa pala. Joining pa lang daw lakay sa Zoom. Okay. Magbabasa muna kami. Dito muna tayo sa sa ating mga balita. Umarangkada na ang unang araw ng pagbasbas sa mga replika ng puong itim na Nazareno. Maaga itong sinimulan kanina alas 12 ng tanghali, talawa sa schedule na 1:30 ng hapon habang magkaroon muli ng replica blessing bukas January 4. Si Aling Yolanda ba wala bang mga replika ng Black Nazarene? Wala lakay. Sa inyo Meron nga lang pala kami sa Bicol, Virgin Mary ayan. tsaka Jesus Sa Bicol yung Peña Francia. Peña Francia, ayan. Ayon sa pamunuan ng Quiapo Church, ginawa nilang 2 araw ang replica blessing upang maiwasan ang pagdagsa ng mga deboto. Nang gagaling ang mga deboto at kanilang mga replika sa iba't ibang bahagi ng Maynila, Bulacan, Rizal at Cavite. Actually, dito sa Metro Manila, hindi lang Manila, marami ha. Minsan galing Pasay, ayan. Matapos ang pagbasbas ay magkaroon din ng prosesyon ang mga replika ng puon sa bisinidad ng Quiapo. Samantala, matapos ang paglilinis sa mga vendor sa paligid ng Quiapo Church, pinaghahatak na ng Manila Traffic and Parking Bureau ang mga motor at sasakyan na nakapaligid sa simbahan. Ayon sa pamunuan ng Quiapo Church, partikular na hinatak ang mga sasakyang nakaparada sa Carlos Palanca, Hidalgo, Carriedo at Plaza Lacson. Hindi na rin muna papayagang pumarada ang mga sasakyan dahil sa gagawing pagbabasbasa at prosesyon ng mga replika ng puong itim na Nazareno ngayong araw at bukas. Matapos nito, plano na rin ng MTPB na wag munang payagan ang mga sasakyang pumarada hanggang sa mismong araw ng traslasyon sa January 9. Nag-abiso na rin ng MTPB sa mga motorista na alamin ang mga alternatibong ruta, lalo na't may ilang mga kalsada ang isasara sa mismong araw ng pista. Samantala, nasa ating linya na si Professor Benjamin Velasco ng UP Diliman School of Labor and Industrial Relations. Ito may kinalaman po mahabigan sa pagkawala ng mga traditional jeepney sa mga lansangan. Epekto ng PUV modernization. Professor Benjamin Velasco, sir, magandang hapon po, sir. Good afternoon, Professor. Magandang hapon din, Deo, at saka Elaine, at syempre sa inyo mga masugid na tagapakinig. Ayan, bilang Happy New Year din. Happy New Year, sir. Po, Ayan. At bilang may kinalam po sa inyong pagtuturo sa Labor and Industrial Relations. Ano ang nakita niyong epekto, Professor Velasco, sir, sa pag-phase out ng traditional jeepney sa mental health ng ating mga jeepney drivers? Oo, sigurado may epekto yan dahil nangangahulugan yung phase out ng pagkawala ng hanap buhay, di ba? Mm-hmm. Sa salitang yun, napakaganda ng salitang Tagalog o Pilipino, di ba? Hanap buhay. Opo. So, siyempre kapag nawalan ka ng trabaho,
mawawalan ka ng ipapakain sa iyong sarili at sa pamilya. So natural, ang likha niya na stress, anxiety, posible pa baka may ma-depress, di ba? Mabigat na mga problema sa buhay ang lilikha ng pagkawala ng trabaho. Lalo na itong ating mga tsuper at saka operator, nandito sila sa tinatawag nating informal ang kabuhayan eh. Di ba? Na laging isang kahig isang tuka pang araw-araw yung kanilang kinikita, di ba? At saka yung pag kami anak kang pinag-aaral, Prof. Velasco sir, tapos biglang matitigil, di ba? Siyempre, mag-iiyakan yung mga bata kung titigil sa pag-aaral. Oo. Di ba? Ang sakit sa magulang niya na Professor sir. Oo. Alam niyo naman, ang pagpapahalaga ng mga Pilipino sa pag-aaral, napakalaki, di ba? So baka nga unahin pa ng mga pamilya yung pag-aaral kaysa doon sa kanilang kakainin. So mabigat na mga sakripisyo. Baka hindi nga masaganang bagong taon eh. Diba sa ating mga kababayang tsuper at operator na tatamaan nitong actually deadline doon sa tinatawag na jeepney consolidation. Hindi naman sinasabi ng gobyerno na i-phase out pa dahil hindi pa naman talaga ipinagbabawal ang traditional jeeps. Pero sa unang yugto, at ito nga yung December 31 ang deadline, dapat nire-require nilang magmiyembro ng isang kooperatiba o ng isang korporasyon ang mga jeepney. Ayaw na ng gobyerno, tawag nilang individual franchise. Actually, hanggang January 31 na Professor Velasco, at sa aming ni DOTR Yusek Ortega kanina umaga sa panayam ng DZRH, after January 31, February 1, may tuturing na silang kolorum pagka hindi sila sumali dito sa franchise consolidation. Pero senyales itong iniusog uling deadline ng masisilip natin na may problema pa rin yung gobyerno mismo doon sa kahandaan. Tingin ko kung titignan natin tong tama bang i-modernize sa mga jeepney? Tingin sigurado namang oo, ang tamang sagot, di ba? Tama bang ibsan yung traffic sa pamamagitan ng pag-aayos ng mga prangkisa? Sigurado rin namang oo ang sagot diyan. Ang tingin ko lang kailangang dito ay papaano natin ipatutupad yung modernization at saka consolidation. Sa iba't ibang punto, isa yung pagkawala ng trabaho, ikalawa yung epekto sa commuter, at saka pangatlo nga kahit mismo yung kahandaan ng gobyerno. Meron kasing mga rekisito itong tawag na nila ay rationalization. Termino kasi ng ating mga economists na mga colleagues yung rationalization. Sabihin na lang natin pag-aayos na mga ruta ng transportasyon. Meron dapat role ng LGU yan. Ito rin nga yung consolidation ng mga jeepney. Parang makina, yung mga pyesa hindi pa lahat nakaayon eh. At kaya tuloy yung maagarang pagpapatupad nitong una, consolidation, at susunod na yugto, yung modernization, ay lumilika ng maraming mga problema. Yun ang tingin kong kailangan nating repasuhin ng gobyerno kung paano mas mahusay at mapapatupad ito ng walang nagsasakripisyo namang mga kababayan natin. So, Professor Velasco, sir, nabanggit nyo nga po itong ating gobyerno dahil sa tingin nyo ay hindi pa handa. Ito po ang inyong reaksyon dahil dun sa muling pag-usog ng deadline. Sa tingin nyo po ba minamadali ng ating gobyerno yung pagpapatupad nitong PUV Modernization Program? Sa isang banda, paulit-ulit na rin namang iniusog yung deadline. Pero lumalabas din naman kasi, hindi lang sa parang matigas ang ulo ng ating mga kababayang tsuper at operator, meron din talagang mga piyesa o bahagi yung programang hindi pa naisasaayos. Halimbawa, dapat ang mga LGU, meron sila tinatawag na plano sa antas nila kung paano yung mga ruta. Hindi rin malinaw yung datos ng gobyerno gaano nakaraming LGU ang nakagawa nung tinatawag nilang local plan sa transportasyon. So maraming ganong mga piyesa na hindi pa nabubuo para maayos na mapatupad itong rationalization o modernization ng transportasyon. Professor, tingin ko meron yes, sir. Meron kasing tinatawag diyan na na
marami naman tayong dapat isaayos, di ba? So, climate change. So, kailangan mabawasan pollution. So, isa syempre yung mabawasan natin itong mga lumang mga sasakyan na bumubuga ng di ba, ng usok at nakakadagdag sa pollution. So, tama naman yun. Pero ang sabi ng International Labour Organization at kahit nitong ating mga colleagues sa universidad, tawag nila na dapat itatransition natin mula sa ekonomiya na hindi sustainable papunta sa sustainable. Pero hindi naman natin dapat isakripisyo yung mga tatamaang manggagawa o mga mahihirap. Ang tawag nila dyan ay just transition ang dapat maganap. Actually, pag itransition natin, mula sa pollutive na mga sasakyan o jeepney papunta sa moderno na mas sustainable, dapat mas maganda pa ang kalagayan ng ating mga chopper at operator o mga manggagawa sa transportasyon. Maraming ganyan. Halimbawa, pag binan natin ang single-use plastic, paano yung mga manggagawa at kumpanya? So, yun yung tinatawag na prinsipyo ng just transition. Tingin ko, baka kailangan panghawakan natin yung prinsipyo na yun. Kahit ang gobyerno nag-subscribe o sumang-ayon sa tinatawag na just transition. At saka hindi lang sila apektado, Professor Velasco, sabi nga ni Senator Coco Pimentel, tayo mga pasahero maapektuhan din dahil nakita niya na ang epekto ng PUV modernization, tataas ang pamasahe, Professor Velasco, sir. Oo, ako rin commuter, kaya kumbaga meron din akong vested interest o personal na nakataya dito sa usapin na to. Siyempre dahil mas mahal, wala namang pagtatalo, mas mahal yung mga modern jeepneys. Pero tingin ko kung aayusin natin yung local kaysa imported, yun. Diba? Mas makakamura tayo bukod sa mapapaunlad natin yung ekonomiya natin at mabibigyan din natin ng dagdag na trabaho mga Pilipino. Pero meron talagang epektong ganyan dahil mas mahal yung mga modern jeepneys. So kaya kailangan talagang merong pang mga ayusing mga mga rekisito. Halimbawa, yung modern jeeps nasa mga 2 million. 2.5. Lagpas pa. Ang subsidy ng gobyerno sa ngayon na nag-commit sila ay 160,000. So wala pang 10%, 'di ba? So kaya naman tama yung sinasabi ng mga operator, mababaw kami sa utang Correct. Ang kinikita ng mga traditional ay nasa mga 700 a day, 'di ba? Baka malaki na yung 1,000. So mahihirapan talaga sila papaano babayaran itong itong mga modern jeep. So pero actually wala pa tayo doon. Nasa step 1 pa lang tayo, consolidation. Step 2 yung actual transition from traditional to modern. So actually mas malaking problema yon sa totoo lang. Na hindi pa natin hinahakbangan sa ngayon. Okay. Professor Velasco, sir, thank you po sa mapaliwanag. Magandang hapon and Happy New Year. Happy New Year uli sa inyong lahat. Maraming salamat, sir. Professor Benjamin Velasco ng UP Diliman School of Labor and Industrial Relations. Bip, bip, bip talaga, ha? Wait lang, Lakay. Parang ang lakas ng sound namin sa loob, Billy. Ganun ba? Hinaan mo nga, ha? Ayan. Abay, more than 100,000 families ang maapektuhan nito. Lakay. Tsaka Lakay, nationwide. Ang masakit dito yung nabanggit mo kanina, dahil hindi lang naman pagkain ang pinoproblema ng isang tao, may mga anak yan, may nag-aaral. Paano na sila, Lakay? Anong gusto ng gobyerno? Mang-hold up sila? Magnakaw? Masakit, Lakay. Tsaka may mga maintenance yung iba dyan, Lakay. Nagagamot. Yung iba may nanay pala na kailangang suportan sa gamot, di ba? Magdadagdag ng mga tambay samantalang medyo masalimuot itong usapin, Lakay. Sa halip na tulungan, pinapahirapan. Samantala sa ating mga reports, ba't kasi may senyas dan, ha? Lang ba ng may dagdag bonus ba? May bonus pag wala kami nakuha. Ikaw magbibigay sa amin. Standby, Sherwin Alfaro mula sa Quirino Grandstand. Standby, Leta Narciso. Ano ang Leta sa Malacanang kay Pangulong Marcos? Standby, Milky Raymond at Paz. Oras, Sister L. It's 4:41. Eco Billy Ray Bates. Pero sandali lamang at batiin mo natin ng happy birthday, ha?
Abay, buong pamilya yata ito, ha? One celebration, all in one daw, ha? Happy birthday sa mga celebrants sa Cabanela family, haba? Galing-galing naman, ano, ha? Abay, ngayong linggo ay sunod-sunod ang kanilang mga birthday. Happy birthday kay Rodela Cabanela ng Pujo, ba? Mark Julius Cabanela, Noemi Cabanela, Comancha, at kay Romeo Cabanela in heaven. Ayan. Happy birthday, sabi po ni Romel Cabanela. Samantala sa ating mga reports, unahin natin ang report mula kay Sherwin Alfaro. Preparasyon sa pahalik sa Quirino Grandstand, sinulan na ng Manila City Engineering Office. Ba't Manila Engineering Engineering Office ba ang namamahala dito, Sherwin? Hindi ang mga... lakay. Baka Bakit? naglilinis sila ng mga obstruction. Baka ganun, di ba? Yung preparation pa lang naman to, lakay. Akala ko andun na yung pahalik. At saka... Aris number 6, anong inianda ng Engineering Office ng Manila City Hall? Sherwin, please come in. Lakay, yung physical arrangement nitong entablado ng Quirino Grandstand na gagamitin para dun sa pahalik at sa mga misa para nga sa Nazareno 2024 translasyon na mangyayari simula sa araw ng Sabado. Dahil sa Sabado, Lakay, simula ng pahalik, yung Enero 6, ay lilipat yung imahe ng Sabado pong Nazareno Sabado ang start ng pahalik, Sherwin? Oo, Lakay. Okay. Pero ngayong kaaga ay gusto lang tapusin ng Manila City Hall ng City Engineering Office ng lungsod ng Maynila. Ito nga mga preparasyon para doon sa paglalagyan ng santo ng mahal na poong Nazareno na siyang pamoso, Lakay, doon sa sistema ng pahalik. Dahil sa pahalik, pipila yung mga tao dito nga sa paakyat sa grandstand at sa pinaka-sentro gitna nitong grandstand stage ay nandito yung display o dito ilalagak sa display yung imahe ng mahal na poong Nazareno. Yung nakikita mo na plywood, Lakay, yan yung pinaka-backdrop ng grandstand. Ay puputasan yan sa gitna at doon ilulusot yung dulong bahagi ng cross sa ibaba at yung pinakapana ng mahal na poong Nazareno para doon sa mga nagnanais makahalik at makapagpunas ng kanilang mga panyo at mga panyulito sa imahen nga ng mahal na poong Nazareno. Sa pakikipag-usap natin sa City Engineering Office kay Engineer Roger Vicente, ang Assistant City Engineer for Operations ng Manila City Hall, ay halos 70 katao yung kanilang mga tauhan na nagtatrabaho ngayon dito nga sa entablado ng Quirino Grandstand para itayo na itong pinaka-backdrop ng stage, Lakay. At ito'y pipinturahan at lalagyan ng yung pinaka-tema ng taunang pagdiriwang ng kapistahan ng mahal na poong Nazareno. At ngayong taon ang tampok ay yung Nazareno 2024, Lakay, na siyang ang sentro at simbolo ng paksa ng pagdiriwang ng simbahan ay ang pagbabalik ng tradisyon na nauna nang ginagawa ng napakaraming henerasyon ng Pilipino na naniniwala at may pananampalataya sa mahal na poong Nazareno. Sa araw ng bukas, Lakay, ay inaasahan na matatapos na yung mga physical backdrop dito sa entablado ng Quirino Grandstand at magsasagawa rin ng flashing o yung paglilinis ng entablado hanggang sa grounds ng Quirino Grandstand para nga ihanda na yung area para sa pagdagsa ng mga tao, ng mga deboto na pipila para sa unang araw ng pahalik sa araw ng Sabado, Enero 6. Natatagal naman yan hanggang sa madaling araw ng Enero 9 bago simulan yung translasyon o ang paglilipat sa mahal na poong Nazareno mula sa Quirino Grandstand patungo sa kanyang tahanan diyan sa simbahan sa Quiapo. So, Lakay, bukas ng umaga i-clear na itong bahagi nitong harapan ng Quirino Grandstand para nga dun sa gagawin na paglilinis nitong grandstand para sa preparasyon sa translasyon. Pakinggan natin si Assistant City Engineer
for Operations sa Manila City Hall, Engineer Roger Vicente. Ginagawa na namin yung mga stage para sa translasyon, yung TV Maria na elevated, nandiyan na rin yung choir para sa extended para sa choir, saka yung mga rampa, saka yung mga yung butas na ikakabit dyan para sa paanan ng pahalik. At saka yung dalawang rampang pababa, yun na yung namin. Tapos bukas siguro, pagka kami, di magpipintura kami. Yung iba yung backdrop at saka yung mga ibang namin dyan. Most probably siguro matatapos kami ng Friday siguro, baka kung pala rin kami Friday matatapos na kami. Sa mga preparation? Preparation. Lahat ng preparation dito Friday matatapos. Kasi bukas at the same time pala magpa-plasing pa kami rito bukas. Yung ipa-plasing namin itong stage. At saka yung parade ground para malinis. Sasabunin namin yan. Lahat ng district offices namin ng engineering. Kasama ko rito bukas volleyball lang sa district preparation para sa clearing kasi kanina nag-clearing na kami sa Quiapo, lahat ng dadaanan ng precision road. Lininis na namin kanina. Bukas mapping up na lang siguro yun. Saka konting plastic, saka yung mga nabutan naming mga medyo mababang kable. Kinuna na namin ng height kanina, yung mga tatlo lang na kable yung pinaangat namin para sa urban blight. Yun na yung mag-aasikaso na magtataas ng kable. Kasi 4.2 yung pinaka-height nung andas. Kaya kailangan walang agabal na harang. 4.2 meters. 4.2. Okay. Maraming salamat, Sherwin. Yan si Engineer Roger Vicente. RX number 6, Sherwin Batal. Para tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat, Sherwin Alfaro, Engineer Roger. At para malinis talaga at mabango ang kalsada, gamitan nyo ng champion. Kasi sasabunin daw lang kayo. Gusto ko yung sasabunin talaga eh. Pero at kaugnay ng balitang yan na usaping seguridad naman tayong Philippine National Police magpapatupad ng mahigpit na no-fly zone at signal jamming sa Traslasyon 2024. Detalye balita mo RH5, Val Gonzalez. Val. Israel at Mayor, 6 na araw bago ang mismong araw ng Pista ng Pong Nazareno ay inihayag na ni Philippine National Police Chief Police General Benjamin Acorda Jr. ang pagpapatupad ng signal jamming at no-fly zone sa lungsod ng Maynila. Sa ambos interview ng media dito sa Campo Crame, sinabi ni General Acorda na ito ang isa sa tinalakay sa cluster meeting na itinatawag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa palasyo ngayong araw. Sa direktiba aniya ni Pangulong Marcos, pinatututukan nitong traslasyon para maging tahimik, mapayapa at tiyaking ligtas sa lahat ng dadalo lalo na ang mga deboto. Gayon paman ay walang eksaktong oras na ibinigay kung kailan magsisimula ang implementasyon ng signal jamming at no-fly zone. Nakadepende aniya ito sa threat assessment na ilalabas ng National Capital Region Police Office o NCRPO. Mahigit 15,000 bilang na mga pulis ang ipapakalat ng PNP mula sa Quirino Grandstand, rutang daraanan ng traslasyon hanggang sa Basilica Minore ng Poong Itim na Nazareno bago pa ang araw ng pista sa araw ng Martes, January 9. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako naman, Val Gonzalez, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Val Gonzalez. Samantala, Philippine Coast Guard tutulong din sa PNP sa pagtiyak ng seguridad sa pista ng Itim na Nazareno. At siyempre kasama ng mga deboto dyan. RS number 8, Christian Manyo, please come in. Christian. Ay tutulong at magiging katuwangan ng Philippine National Police ang Philippine Coast Guard sa pagtiyak ng seguridad sa traslasyon sa pista ng Itim na Nazareno sa susunod na linggo. Ayon kay PCG Commandant Admiral Ronnie Gavan, kabilang dito ang pagpapakalat ng Coast Guard K9 units na magsasagawa ng paneling sa pagdarausan ng pahalik at misa sa Quirino Grandstand at Simbahan ng Quiapo at ilang dadaanan ng traslasyon. Bukod dito, ayon kay Admiral Gavan, magtatalaga rin ng PCG ng mga tauhan at floating assets sa Pasig River at Manila Bay na magsasagawa naman ng Coastal Patrol sa kasagsagan ng pista. Ayon sa PCG, kaisa sila ng PNP na may layuning tiyakin ang matagumpay at ligtas sa pagdaraos ng isa sa pinakamalaking aktibidad at tradisyon ng Katoliko sa bansa.
para sa kauna-unahang Pilipinas, DZRH. Ito si Christian Manio, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat, Christian. Dumakot sa Malacanang, Punta Miss Let. natin lakay ang... Miss Let, Sister L. Punta natin lakay ang Malacanang. Si Pangulong Bongbong Marcos inuutos naman ang nationwide rollout ng Electronic Business One-Stop Shop Assistance sa LGUs. Akala ko pupunta rin ng Quiapo. Ano ba tawag ng lakay? Yung mga sumasali sa... Magsimba, ayan. Hindi na maisip bigla. Punta natin ang update mula sa Malacanang ni RH14, Miss Leth Narciso. Miss Leth. Sister Ella Kay, kasado na ang nationwide rollout ng assistance sa mga lokal na pamahalaan na bigo pa rin makapag-set up ng Electronic Business One-Stop Shop. Ang direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay kasunod na rin ang ulat ng Anti-Red Tape Authority na wala pang kalahati o 630 pa lamang mula sa 1,637 LGUs ang digitalize ang pagproseso ng business permits at iba pang dokumento sa pagnenegosyo. Sa Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni ARTA Director General Ernesto Perez na isasagawa ang nationwide rollout sa huling linggo ng Enero. Makakatuwang ng ARTA ang iba pang ahensya kabilang ang Presidential Management Staff at DILG at DICT. Sa ilalim nito, bibigyan ang mga lokal na pamahalaan ng hardware at technical assistance para makapag-comply sa one-stop shop. Ayon kay Perez, porsigido ang Pangulo na maisakatuparan ang mas maganda at mas mabilis na serbisyo ng gobyerno. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Leth Narciso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Samantala, maigpit na implementasyon ng mga programa para sa water conservation. Pinatitiyak sa harap na epekto ng El Nino. Aris number 12, Milky Regunan, please come in. Milky. Lakay at Sister L, ngayon 2024, mahalaga matutukan ang pagtugon sa epekto ng El Nino maging sa La Nina na pareho maghahatid ng matinding pinsala sa ating bansa. Ayon kay Congresswoman Marlene Alonte, ang chairperson ng House Committee on Ecology, dapat simulan ng mahigpit na implementasyon ng mga batas para sa water conservation maging sa enerhiya. Ngayon itong mapalakas ang paghahanda at pagtugon sa epekto ng tagtuyot at mga kalamidad. Sabi ni Alonte, pwedeng gamitin ng mga lokal na pamahalaan ng mga programang pinondohan ng World Bank sa ilalim ng climate change at ng disaster management. Bukod dito, sinabi ni Alonte, kailangan ma-implement na mga ahensya ng gobyerno at LGUs ang Republic Act 11962 na nagtatakda ng trabaho para sa Bayan Plan. Binuo ang programa sa ilalim ng DOLE at ng DSWD para makatulong sa kabila naman na mag-i-epekto ng pandemya at patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Milky Regunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Samantala, sa Senado naman, pag-question sa constitutionality ng 2024 national budget sa Korte Suprema, kasado na. Balita mo, RH28, Raymond Dadpas. Lakay Raymond. Elaine at Mayor, kumbinsido si Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III na labag sa ating salingang batas ang binalangkas na 5.7 trillion pesos na 2024 national budget. Kaya't desidido na itong questionin ang constitutionality nito sa Korte Suprema. Ayon kay Pimentel, tinatapos na lang niya at kanyang mga abogado ang pag-aaral sa kabuuan ng national budget. Ang target sana ay maihain ngayong linggo ang petition sa Korte Suprema, ngunit hindi pa sila tapos. Nakasentro sa unprogrammed funds ang kanilang ihakain na petition dahil 450 billion pesos ang dinagdag ng Kongreso sa pondo na hiningi ng Pangulo. Git ni Pimentel, kung hindi ito ma-question ay patuloy na aabusuhin ang pagtakda ng unprogrammed funds sa budget. Ito na ang pangatlong taon na dinagdagan ng Kongreso ang unprogrammed funds. 100 billion noong 2022, 290 billion noong 2023 at 450 billion ngayong taon. Pinaniniwalaang sa unprogrammed funds ay tinatago ng mga mambabatas ang kanilang mga pet projects na hindi nabigyan ng pondo sa regular budget. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Ito si Raymond Dadpas, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Bago ang ating balitang showbiz,
Siyempre, batiin mo natin si birthday girl Karen Oyong. Yes, happy birthday, Miss K. Happy birthday, Miss O. Ayan. Wala ba tayo dyan? Oo nga, Parang hindi ko makita si Miss Karen. Hintay ko yung merienda, wala pa Lakay, wala siyang paramdam maghapon. Wala. Oo. Nag-hibernate. Ayan, kung sino po nakilala kay Miss Karen, batiin niyo po siya at birthday niya ngayon. Yes. At para sa mga nakilala din kay Senator Francis Tolentino, dating Congressman Baham Mitra, at siyempre sa mga nakilala din kay Mr. Chris Acosta, ha? At si Mr. Padre Judy Mar. Happy birthday po. Binabati po kayo ng mga taga-Sandigan 82 at kay Kuyang Raymond Tapia at John Fama ng TM Calao Lands. Happy birthday, Showbiz! Nako, Lakay! Nung nakaraan, medyo hindi to papatamaan to sa Instagram. Tapos biglang hinart daw, pinusuan ni Annabel Rama ang post ni Sara Labati. Ito, Lakay, yung asawa magkabati na ang magbiyanan? Hindi ko alam, Lakay, kung bati na ba sila o baka kaka-stalk na heart niya bigla. Kasi may ganun, Lakay, sa Instagram. Pag ini-stalk mo, bigla mo mapindot, patay ka, maha-heart mo yung post ng kaaway mo. Alamin nga natin, Aliyah, accidentally lang ba to o talagang bati na si Annabel at si Sara? Ang ating showbiz princess, di ko makita nagtatago. Aliyah, ikatlo, Aliyah. Lakay at Sister L. New Year, new start na nga ba para kay Annabel Rama at sa manugang at sa kay Sara Labati. Naispatan kasi ng malaagi ng mata ng mga netizen na nilike ni Annabel ang Instagram post ni Sara sa gitna ng umanay hiwalayan nila ni Richard Gutierrez. Ang naturang post ay noong bagong taon kung saan kasama ni Sara ang pamilya at mga anak sa Bohol. Sa comment section, marami ang natuwa at nagsabing na hilot na raw siguro ang dalawa at sana ay magtuloy-tuloy na ito. Pero nang balikan natin ang Instagram post ni Sara ay wala na sa listahan ng likers si Annabel Rama. At ayon sa mga netizens, ay baka napindot lang daw ni Annabel ang like zone o like button kakastok sa manugang. Hanggang ngayon ay wala pa namang inilalabas na pahayag sina Sara at Richard sa umano'y breakup. Pero noong December 26, sinabi ng ina ni Sara na co-parenting ang setup ngayon ng dalawa. Para sa Break Time Showbiz, ito si Aliyah Ikatlo, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Miss Aliyah. Sino ba ang kontrabida? Yung biyanan o yung manugang? Ayoko magkomento. Ay, Mama Nelly Valdez, get well soon po, ha? Ayan, pagaling po kayo, ha? At yan ang kabuuan natin palatuntunan ng Break Time. Ako po si Deo Macalma. Minus Miss Thea Pecho Corpus, Sister Elpo, Elaine Apit. Mabalansyadong balita susunod na. Birthday girl, Karen Oyong at Chairman of the Board, Henry Uri. Oras, naku. Ay, lakas. 2 minutos makalipas ang 5:00. Bye-bye. Ingat.